Grabe, naiiyak po ako ngayon. Andito po ako sa Book of Acts. Naiiyak po ako dahil na-realize ko lang na halos lahat ng kapitbahay namin, nabigyan ko na po ng Bible. At ang nakakaiyak po doon, hindi po ako yung lumalapit sa kanila para bigyan sila ng Bible. Sila po yung pumupunta dito sa bahay para humingi ng Bible dahil gusto pa daw nila makilala si Lord, gusto pa nila mapalalim yung kaalaman nila sa Bible. Kahit po yung mga malalayong kapitbahay, humihingi na din sila, pumupunta na sila dito. And I feel that's the true success for me. Ano naman connect nun sa Book of Acts? Nandito po ako sa Book of Acts, nabasa ko po yung mga believer, binenta nila yung mga bahay nila, yung ari-arian nila, at binigay nila sa mga apostles. There were no needy people among them, because those who owned land or houses would sell them and bring the money to the apostles to give to those in need. Kaya sabi ko, grabe sila Lord, no? Binenta nila yung bahay, ari-arian lahat, tapos binigay nila sa apostles, tapos yung mga apostles, binigay nila sa mga taong nangangailangan talaga. Kaya napatanong ako sa sarili ko, sabi ko, Lord, ako ba? Ano na ba na ibigay ko sa'yo? And then right away, pumasok sa utak ko yung pangarap ko lang dati na makapagpamigay ng Bible, libreng Bible, dito. When I started, 2 years ago po, when I started making videos dito sa social media, nagsimula po tayo sa palima-lima, pasampu-sampu, every 2 weeks pa yon. Nakakapagpamigay tayo ng libreng Bible. Pero ngayon po, alam niyo po ba, nakapagpamigay na tayo ng 10,200 pieces of free Bible. Sa mga nakasubaybay po dito sa page, alam nyo po na ang target lang po natin ay 10,000. Yun lang yung pangarap ko, 10,000 pieces. Maaari pong maliit sa inyo, pero grabe nung na-realize ko, parang kinilibutan ako na, Lord, gentong kadami na yung nabibigyan mo ng Bible. Si Lord lahat ang dahilan niyan. Gumamit siya ng mga tao, nag-open ng doors and opportunities para ma-reach yung goal na 10,000 pieces. Sobrang dami niya, diba? Recently lang po sa Mall of Asia, nagkaroon kami ng event doon. More than 1,000 Bibles ang naipamahagi natin doon sa mga unbelievers, at nakakatuwa lang dahil nasisharean pa natin sila ng gospel bukod sa Bible na binibigay natin. Hindi ko na nga po napansin yan. Alam niyo po yun? Kasi you're doing it out of love na kahit everyday tayo namimigay, kasi namimigay din tayo through online sa mga nagchat po. Minsan sobrang daming nagchat. Hindi mo alam paano ka pipili dahil limited lang yung hawak mong Bible. Hindi ako nakakaramdam ng burnout, but yung joy nandito lagi. Tapos kapag may mga events, doon din tayo namimigay. And God provides everything. And it just hit me nung binabasa ko tong Acts. Lalo yung sa Acts 2, matapos po yung outpouring ng Holy Spirit. Yung mga believers, hindi lang sila nag-speaking tongue, kundi nabago yung pamumuhay nila. They live in unity, nagkaisa sila para sa gospel, na-transform yung heart nila. Kahit yung mga ari-arian nila, lahat na meron sila, tinuring nila na pag-aari ng Diyos ito. Because the gospel become their greatest treasure. Hindi sila piniwersan magbigay, but they were moved by the Holy Spirit to give. Kumbaga kahit sa mga apostles nila binigay yon, hindi nila binigay sa tao yon, kundi sa Diyos mismo to advance His kingdom. And this coming November 28, 29, 30, I'm so excited dahil gagawin po uli natin yung ginawa natin sa Mall of Asia. Mamimigay uli tayo ng Bibles sa napakaraming tao. And this time, 3 days po. 3 days po tayo mamimigay ng Bible. At sa Taguig na po ito, sa Vista Mall Taguig, sa mga Taguig po dyan, mamimigay po tayo ng Bible dyan. Freely we receive, freely we give. Kaya sa mga kapatid ko po dyan na gusto maging part ng project na ito, kung gusto niyo po tumulong, you can message this page, Tetelestay, or kahit sa personal account ko po, na King Reyes. Hindi po tayo tinawag ni Lord para mag-relax. Gamitin po natin lahat ng resources, opportunities, doors, influence, para po may advance ang kingdom ni Lord, para po maibahagi natin yung libreng kaligtasan na binigay sa atin, yung libreng salvation, walang hanggang buhay na binigay sa atin ng Diyos. See you all po mga kapatid.